Magandang araw. So, bale ngayon nga pala is pupunta nga ng dance class tong anak ko. At syempre, alam nyo naman na hindi makaalis itong batang itay na wala ngang makeup sa pagmumukha niya. Kaya ayan, sabi ko nga sa kanya is umayos siya para lagyan ko nga siya ng eyeliner. Bale dito pala sa India, ang mga bata ay mahilig talaga sila maglagay ng eyeliner. Lalo na sa ilalim ng mata nila, karamihan makikita nyo talaga rito. Pero yung sa anak ko naman is ayaw ko lagyan ng ganun kasi nga pag pinagpawisan siya is nagmumukhang eye bag. Nga pala, sa atin pala sa Pilipinas, pag bata ka pa nagme-makeup is sasabihin na malandi ka. Dito naman is kabaliktaran. Karamihan yung mga bata dito is nagme-makeup talaga sila. Tapos pag matanda ka na, may asawa ka na is hindi sila gano'ng nagme-makeup. So parang mas pinapaganda nila yung mga bata rito kaysa sa mga nanay na. Kaya naman kadalasan yung mga nanay dito is mga losyang na talaga sila. So ayan nga, pahirapan pa nga kami maglagay dito ng eyeliner kasi itong anak ko is gustong-gusto nga niya yung pantay na pantay. Minsan sa sobrang likot niya is hindi ko talaga to maipantay. Show me. Look at me. Wow, ang pretty. So bali ngayong araw na to is sumama nga pala ako sa kanila dahil nagsasakyan sila. Kasi is hindi talaga ako sinasama ng asawa ko pero this time dahil maulan nga kaya naman sumama ako sa kanila. So dito pala sa lugar namin is hanggang ngayon is wala pa ring tigil yung ulan. Tapos ayan na nga, bumabaha-baha na nga rito sa may gilid ng kalsada. So ayan, grabe 'di ba? Tapos alam nyo ba guys, yung nakaka-sad thing lang dito kasi yung ibang mga bahay dito is nagla-landslide talaga sila. Lalo na sa mga panahong ito na walang tigil ng ulan. So bali almost 2 weeks na pala na inuulan-ulan dito sa amin. So ayan nga, nakarating na nga pala kami dito sa bahay kung saan nagda-dance lesson yung anak ko. So bali andyan na nga pala yung iba niyang mga kaklase. At ayan nga, yung asawa ko nga lang yung bumaba kasama yung anak ko. At sabi nga ng anak ko na napakaganda daw ng dance teacher niya. Siguro kaya ito yung dahilan bakit ayaw ako lagi isama ng asawa ko rito. So bali yung dance teacher pala ng anak ko is never ko pa na-meet at never ko pa nakausap dahil nga hindi ako marunong ng salita nila. Kaya naman madalas is yung asawa ko talagang kumakausap sa kanya. Tapos yung asawa ko nga din yung katagahatid at sundo sa anak ko dahil nga hindi nga niya ako pinapayagan kahit malapit lang naman to sa amin. At pwede nga lang din tong lakarin papunta rito dahil meron ding shortcut. Yun nga lang is yung asawa ko is ayaw na ayaw talaga na pinapaalis niya ako ng bahay. Tapos ayan nga, nakauwi na nga kami ng bahay tapos ayan yung ulan, wala pa ring tigil yung ulan dito at super lakas pa